Praise you, Jesus. Praise the Lord. Glory to your name. Papuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, aming Diyos Ama. Pupurihin ka ng buong puso't kaluluwa. Ikaw ay dakila, higit sa kanino pa man. Ang Diyos noon, ngayon, at kailanman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakila ang iyong pangalan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Isisigaw dakila pangalan. Jesus. Sasalamat sa iyo, O Kristo, aming Diyos. Masasalamat sa pag-ibig na alay mo. Ikaw ay dakila, higit sa kanino pa man. Ang Diyos noon, ngayon, at kailanman. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakila ang iyong pangalan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Isisigaw dakila pangalan. Sabay-sabay, church. Jesus. Purihin ka, aming Diyos, sa lahat ng oras. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakila ang iyong pangalan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Isisigaw ang dakila pangalan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakila ang iyong pangalan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sisigaw dakila pangalan. Jesus. Praise you, Jesus. Sa iyo, Lord, ang pinakamataas na papuri. Amen. Praise the Lord. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating Midweek Fellowship live stream. Salamat sa Panginoon dahil muli tayong binigyan ng pagkakataon na magtipon-tipon upang siya ay purihin at pakinggan ang kanyang salita kahit tayo ay nasa magkakaibang lugar. Amen. Bago po tayo magsimula, inaanyayahan ko po ang bawat isa na i-like, i-share ang live stream fellowship na ito at itag ang inyong mga kaibigan upang mas marami pang makarinig ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ihanda natin ang ating mga puso sa pagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Sama-sama tayong umawit at magpasalamat
Hayaan nating maranasan ang presensya ng Diyos sa gabi ito. Bilisan po, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Come on, church, let's clap our hands and let's rejoice in the Lord. Let's declare His goodness and His faithfulness. Amen. Hallelujah. Come on, all together. Your blessings on you every morning. Steadfast love will never end. Hope won't fade in the evening. Lord, how great is Your faithfulness. Lord, how great is Your faithfulness. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Praise. Every hour, every minute of my life has been part of Your design. Lord, the whole world's in Your hands. Come on, let's sing it out. Every trial, every battle that I face, God, You met me there with grace. Every heart has served Your plan. 'Cause through it all, You've been so, so good. Come on, let's declare that He's good. Kept Your word like You said You would. Come on, church, let's sing. Steadfast love will never end. Hope won't fade in the evening. Lord, how great is Your faithfulness. Lord, how great is Your faithfulness. Thank You, Jesus. Here and now, looking back on where I've been, still as good as You were then. There's no limit to Your love. Because through it all, Lord, through it all, You've been so, so good. Yes, You are, Lord. Hallelujah. Kept Your word like You said You would. Your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is Your faithfulness. Lord, how great is Your faithfulness. Thank You, Jesus. Lord, how great. Oh, Your faithfulness. Through it all, You've been so, so good. Come on, from our hearts, let's sing it to the Lord. Kept Your word like You said You would. Through it all, You've been so, so good. Kept Your word like You said You would. Your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. Its hope won't fade in the evening. Lord, how great is Your faithfulness. Every morning, steadfast love will never end. Its hope won't fade in the evening. Lord, how great is Your faithfulness. Lord, how great is Your faithfulness. Lord, how great is Your faithfulness. You're great, oh God. Hallelujah. Whoa. Yeah. Hallelujah. Come on, church. Let's continue to praise Him. Let's rejoice. Let's celebrate His goodness, His faithfulness, for He is good all the time. Hallelujah. Woo! I praise in the valley. I praise in the mountains, Lord. I praise when I'm sure. I praise when I'm doubting. We gotta praise Him, oh God. I praise when I'm numbered, and I praise
surrounded. His praise is the waters, my enemies drowning. Come on, let's declare our praise. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, and I praise it all. Oh, we gotta praise the name of God. I praise as I know you're still in control. My praise is a weapon. It's more than a sound. His praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Well, let's praise Him. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Thank you, Jesus, for the joy. Hallelujah. Come on, let's praise Him all together now. Praise God, your reign. Praise God, your rose and defeated the grave. I praise God, you're faithful. Praise God, you're true. Praise God, there's nobody greater. Come on, let's sing. I praise God, you're sovereign. Praise God, your reign. Praise God, your rose and defeated the grave. I praise God, you're faithful. Praise God, you're true. Praise God, there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Hallelujah. Praise the Lord, oh my soul. Oh, we praise the Lord, oh my soul. You're worthy. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Hallelujah. We praise. Yes, Lord. You're worthy of our praise, oh God. Come on, let's praise Jesus. Hallelujah. Let's give Him a shout of praise. Hallelujah. 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 Jesus. You are worthy of our praise, oh God. You are worthy of everything. All blessing, honor, and power in this world, oh Lord. You are worthy. Yes, Lord. We praise the name. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory to the King of Kings. Glory to the Lord of Lords. The healer, the Savior, the answer. All to Jesus. Praise, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Praise your name, oh God. We praise you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah, oh God. Oh, hallelujah, Jesus. All the praises, all the glory, all the honor and power in this world, Lord. You deserve everything, Lord. We thank you, Lord Jesus. We thank you for this privilege to worship you in spirit and in truth, oh Lord.
for this privilege, Lord, to declare your goodness, your faithfulness, to experience your amazing grace and love, oh God. Hallelujah. You are truly an amazing God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The same God of Peter, the same God of Daniel, the same God here, Lord. We experience you every day of our lives. Thank you, Lord, for each day na ginagawa mo, na nararamdaman namin, Lord, your love, your peace, your joy. Truly nothing compares, Lord, sa kagalakan na tinatanggap namin mula sa iyo, Lord. Sa kapayapaan sa aming puso, sa kabila ng magulong mundong ito, sa kabila ng mga pagsubok, Panginoon. Hallelujah, because Lord, higit ka pa sa lahat ng ito, sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng karamdaman at pangangailangan. Hallelujah, hallelujah, you are the name above all names. And right now, we just want to continue to worship you, to acknowledge your glorious presence in this place, oh God. You are an amazing God. You are a great, great God. You are a good, good Father, Lord. Hallelujah. And nothing compares, Lord, to your amazing grace. Hallelujah. Brothers and sisters, let's continue to worship Him in spirit and in truth. Feel His presence. Feel His love. Let us sing with all of our hearts how great our God is, how amazing His love is. From our hearts, let us remember everything He has done for us, for all the blessings, for all His goodness. He deserves all the praises. Thank you, Lord. All we sing to you. I've heard thousand stories of what they think you're like, but I've heard a tender whisper of love and
nothing more than you. See your perfection, I'm lost in your peace. Your faithfulness sings over me, and your love is the light of my soul. And
Praise the Lord! Ihanda na po natin ang ating mga puso at isipan. Dadako na po tayo sa pinakamahalagang yugto ng ating fellowship, ang pakikinig ng salita ng Diyos na ibabahagi ng ating kapatid na si Brother Alfred Carpio sa pamagat na No One is Beyond Grace. Minsan po purihin natin ating Panginoon. Mapagpalang araw po mga kapatid, naway natin po tayong ligtas kasama ng mga mahal po natin sa buhay. Sa pagkapatuloy po ng ating serye, Following Jesus, Journey Through the Book of Acts, ang magiging paksa po natin ngayon, No One is Beyond Grace. Ito po ay ibabatay po sa Gawa, chapter 9, 1-19. Samahan niyo po muna ako sa pananalangin. Patuloy po tayong tumuon sa mapagpalang presensya ng ating Panginoon. Lord, praise you Lord sa lahat po Ama sa pagkakataon na binibigay niyo po sa amin na magkatipon-tipon po kami sa inyong pangalan. At kanina pa ay napagpapala na ng iyong banal na presensya. Ama, dalangin po namin na mangusap ka po sa amin, yung mensahe lamang po na nagmumula sa inyo, yung aming mapakinggan, matanim po ito sa aming puso at maging pamantayan po ng aming buhay. Ama, nawa po lahat ng maabot ng live streaming po na ito ay mapagpala ng iyong salita at makakilala po sa inyo. At sa lahat po ng ito, kayo lamang po yung maitaas, mapapurihan. Didalangin po namin in Jesus' mighty name. Amen. Praise the Lord. So, salamat po sa pagkakataon po na ito na tayo po ay makakapagpatuloy sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Isa pong maaring kasinungalingan na maaring ituro sa tao ay yung sabihin po na dahil sa laki ng kasalanan mo, hindi ka nang mapapatawad ng Diyos. O ako ay napakasama na, so hindi na ako maari pang magbago. O yung sabihin po natin na imposible pa na ako ay magamit ng Diyos sa kanyang kalulhatian. So dito po sa Gawa chapter 9, 1-19, so makikita po natin na maging yung sabihin na po natin ay pinakamasama sa lahat ay kayang-kayang baguhin ng Panginoon sa kanyang ikalululhati. So wala pong tao na sinuman na hindi maaring abutin ng kanyang biyaya. So simulan po natin yung ating pag-aaral. So ito po ay patungkol kay Saulo. At si Saulo po ay nandun po yung kanyang mga katangian na kung titingnan po natin ay maari po niyang maipagmalaki. So na para pong malapit po siya sa Diyos. So nandun din po yung maganda yung kanyang katayuan sa harapan ng mga tao. Sabi po niya sa Pilipos 3:4-6, ang totoo, ako'y may sapat na dahilan upang panghawakan ang mga pisikal na bagay. Kung iniisip niyo naman na siya'y may katwirang umasa sa ganitong mga bagay, lalo na ako. Ako'y tinuli sa ikawalong araw mula nang ako'y isilang. Ako'y isang tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin, at totoong Hebreo. Kung pagsunod naman sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y isang Pariseo. Kung sa pagiging masugid ko sa kautusan, inusig ko ang iglesia. Kung sa pagiging matuwid naman ayon sa kautusan, walang maisusumbat sa akin. Yan. So ito po yung mga una na ipinagmamalaki ni Saulo tungkol sa kanyang sarili. At pag sinabi nga po nating totoong Hebreo o katutubong Hebreo, so ito po ay angkan ni Abraham. Yan. At pag sinabi nga pong angkan ni Abraham ay tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. At yung pagsasabi po na nakasusunod
sa kautusan. So yung sa hinihingi po ng batas o ng kautusan ay isa rin pong bagay na ipinagmamalaki ni Saulo. Ayan. So kung sa pagiging masugid sa relihiyon, so siya po ay nandun yung kanyang pagsunod. So kumbaga wala pong maipipintas sa kanya. Ayan. So lamang ito po ay sa pananaw ng tao o yung kanya pong mga kababayan at yung kanyang sarili. So nandun po yung pagiging reliyoso, yung pagiging ah, pagpapahalaga sa kanyang relihiyon, yan, so sa kautusan. Pero dahil po sa seriousness din ni Saulo, yan, so yung kanya pong pagiging reliyoso, tumatapat sa reliyon, ito rin po yung dahilan bakit po niya inusig ang iglesia. Ito, pag sinabi nga po nating iglesia, katawan ni Kristo, so mismo ang inuusig po ni Saulo ay ang Panginoon. Amen? Sabi rin po dito sa Gawa 22:3, yan, so si Saulo po ang nagsasalita rin dito. Ako ay isang Hudyong ipinanganak sa Tarso sa lalawigan ng Cilicia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Ang aking guro ay si Gamaliel, at buong higpit niya akong tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Ako'y masugit na naglilingkod sa Diyos tulad ninyong lahat na narito ngayon. So ano pa po yung pinagmamalaki ni Saulo nung una? Yan. So siya nga po ay masugid na naglilingkod sa kanyang relihiyon, maalam sa kautusan. Yan. At ang guro po niya ay yung kilalang guro din ng mga Hudyo, si Gamaliel. At naglilingkod po siya sa paraan na inaakala po niya na ito yung matuwid sa harapan ng Diyos. Ngunit katulad po ng mga ibang Hudyo, yan, so hindi po nila nakita yung pagkakulang salang kaloob ng Diyos. At ang akala nga po nila na si Kristo at yung mananampalataya, yung mga Kristiyano, ay lumalaban sa kautusan ng Diyos. Kaya ito po ay pinagsakdal ni Saulo. Nung patayin po si Esteban, so sa mga nauna po nating pag-aaral sa gawa, so nabanggit po yung um, paglilingkod ni Esteban at yung kanyang um, pagkamatay. So dahil po sa kanyang pananampalataya, nung patayin po si Esteban, ay saksi po. So na doon po si Saulo. Sabi niya sa gawa 22:20, at nang patayin si Esteban na isang saksi, ako'y naroon at sumang-ayon pa sa ginawa nila. Ako pa nga ang nagbantay sa mga balabal ng mga pumatay sa kanya. Amen. So si Esteban po na isang mananampalataya, tagasunod ni Kristo, ay pinatay at na doon po na ito ay nasaksihan ni Saulo at siya po, sa patotoo nga po niya, siya pa yung nagbantay ng mga damit o balabal nung pumatay kay Esteban. So, ibig sabihin po, kaisa siya doon. Ngunit si Saulo po, hindi lang po siya bystander. So, hindi lang po siya saksi o nakita po niya yung persecute, so pag usig sa iglesia, kundi mahigpit din po niyang inusig ang iglesia. So, ibig sabihin, actively. So, hindi lang po siya bystander o tagamasid. And sabi sa gawa 8, 1-2, sinang-ayunan ni Saulo ang pagpatay kay Esteban. Nang araw na iyon, nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem. At maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumasampalataya ay nagkawatak-watak at napunta sa iba't ibang lugar. Sa lupain ng Judea at Samaria, si Esteban naman ay inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at tinangisan ng gayon na lamang. Amen.
So, hindi nga lang po basta bystander si Saulo. Sabi dito sa verse 3, samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang iglesia. Pinasok niya ang mga bahay-bahay at kanyang kinaladkad at ibinilanggo ang mga sumasampalataya maging lalaki o babae. Amen? So, yung pag-uusig na ginawa po ni Saulo, so hindi lang po sa salita na pinagsabihan po yun ng masasama yung mga Kristiyano, kundi talaga pong physically. So, nandun po yung kinaladkad. Yan. So, sino man to, kung ito ay mananampalataya ni Kristo, so nandun po yung pag-uusig na ginawa ni Saulo. Sabi pa po niya sa Gawa 22:4, inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko sila at ipinabilanggo, maging lalaki o maging babae. Makakapagpatotoo tungkol dito ang mga pinakapunong pari at ang buong kapulungan ng mga matatandang pinuno ng bayan. Binigyan pa nga nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco. Kaya pumunta ako roon upang dakpin ang mga kaanib ng daang ito at dalhin sila dito sa Jerusalem na nakagapos upang parusahan. Amen. So nandun po sa patotoo din ni Saulo na kung paano po siya naging malupit. Yan. So mahigpit na taga-usig ng iglesia ng mga Kristiyano. So nandun hindi lang sinaktan, yan. So ipinabilanggo, ipinapatay pa. At nandun po yung authority na binigay po sa kanya ng mga puno ng mga Hudyo, yung mga tagapagturo ng kautusan, mga Pariseo, para dakpin yung mga kaanib sa iglesia. Kaya kung ikaw po ay mananampalataya nung time na to at nabalitaan mo yung tungkol kay Saulo, so imagine nyo na lang po kung ano yung pagpipray nyo na nawa po ay wakasan na ng Panginoon itong ginagawa ni Saulo na pagpapahirap, pag-usig sa iglesia. Amen? Kaya po kung meron po na sa tingin natin parang mahirap na maging tagasunod ng iglesia, ng Panginoon, maging bahagi ng iglesia, ito nang maaring si Saulo, yung pinakamahirap. Kasi nga, opposition po ito. Pinersecute po niya yung church. Sabi pa sa Galatia, sabi ni Saulo, so siya po yung sumulat nito, sa Galatia 1:13-14, hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay noon bilang kaanib ng relihiyon ng mga Hudyo. Walang awa kong inusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Sa relihiyon ng mga Hudyo, nahikitan ko ang maraming kasing edad ko at ako'y lubhang masugid sa kaugalian ng aming mga ninuno. Yan. So nung time po na inuusig po ni Saulo yung iglesia, ang tingin po niya, siya ay naglilingkod sa Diyos. Siya ay naglilingkod sa tamang relihiyon o paniniwala. Amen. So kumbaga para pong bagay na dapat niyang ikatuwa o ipagmalaki. So ganun po yung si Saulo. So bagamat ang inuusig po niya ay ang katawan ni Kristo, ang iglesia o si Jesus Christ mismo. Si Saulo din po ay isang Romano. So mamamayang Romano at may ibang pribilehiyo po na naranasan po yung mga mamamayang Romano. So hindi posible para maging mamamayang Romano. Yan. Nung pagkakataon po na siya'y dakpin, ano po yung sabi niya? Dito sa Gawa 22:25-29, ngunit nang siya'y magapos na nila ng panaling balat, sinabi ni Pablo sa kapitang naroon, ipinapahintulot ba ng batas na hagupitin ang isang mamamayang Romano kahit wala pang hatol ang hukuman? Nang marinig ito ng kapitan, pumunta siya sa pinuno at sinabi, ano ang gagawin mong iyan? Mamamayang Romano ang taong iyon.
Kahit lumapit kay Pablo ang pinuno ng mga sundalo at siya'y tinanong, "Ikaw nga ba'y Romano?" "Opo," sagot niya. Sinabi ng pinuno, "Malaki ang ibinayad ko para maging mamamayang Romano. Ngunit ako isinilang na mamamayang Romano," sabi naman ni Pablo. So si Pablo po, yan, so ito rin po si Saulo na ngayon po mas kilala po natin sa pangalang Pablo. Kaagad lumayo ang mga magsisiyasat sa kanya. Natakot din ang pinuno ng mga sundalo sapagkat ipinagapos niya si Pablo. Gayong ito pala ay isang Romano. Yan. Kaya kung titingnan po natin yung status ni Saulo, so ang dami po niyang maaring ipagmalaki. So siya po ay nag-aral. So nagturo pa po sa kanya yung kilalang tagapagturo ng mga Hudyo, si Gamaliel. At masugid nga po siyang tagasunod ng kanilang reliyon at isa pang mamamayang Romano. So, so ibig sabihin po na katanggap-tanggap po siya doon sa mga Hudyo. Ngunit siya po, inusig po niya ang iglesia. Amen. Inusig po niya si Jesus Christ. At sa pagbubukas nga po ng main Bible verse po natin, ito pong Gawa 9:1-19. So ito pa rin po yung binabanggit po sa una kung paano po pinag-uusig ni Saulo ang mga mananampalataya o si Jesus Christ mismo. Pero sa pagkakataon po na ito, dito rin po na-encounter po ni Saulo o ni Pablo ang Panginoon. So ito po yung siya po ay nasa daang papuntang Damasco. Babasa po natin sa Gawa 9:1-4. Samantala, patuloy ang pagbabanta ni Saulo na maipapatay ang mga alagad ng Panginoon. Lumapit siya sa pinakapunong pari ng mga Hudyo at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sinumang lalaki o babae na matagpuan niya roong kaanib sa daan ng Panginoon. Yan. So yung ano po yung purpose po niya, bakit po siya naglalakbay? Yan. So para nga po usigin ang iglesia. So dakpin, yan. So dalhin sa Jerusalem, sino man yun. Basta mananampalataya, Kristiyano. So ipahuhuli ni Saulo. At meron nga po siyang authority. So galing sa mga pinakapunong pari ng mga Hudyo. Pero by this time, dito rin po nangusap sa kanya ang Panginoon. Sabi sa verse 3, naglakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" Amen. So, yun po yung pagtawag, so pangusap ng Panginoong Hesukristo kay Saulo. At ang tanong nga po niya kay Saulo, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" Amen. So, sagot naman po ni Saulo, "Sino kayo, Panginoon?" Tanong niya, "Ako si Jesus ang iyong inuusig." Tugon ng tinig sa kanya. Amen. So kasi po, hindi po yung mananampalataya lang, hindi lang po yung iglesia yung pinag-uusig o sinasakdal ni Saulo, kundi mismong si Jesus Christ. Amen. So nung nausap po sa kanya ang Panginoon, so na-encounter po niya ang Panginoon, so may instruction po sa kanya. Sabi sa 6, "Tumayo ka at pumasok sa lungsod at do'y sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin." Natigilan at hindi makapagsalita ang mga kasama ni Saulo nang marinig nila ang tinig. Ngunit wala naman silang makitang nagsasalita. Tumayo si Saulo at pagmulat niya ay hindi siya makakita. Kaya siya'y inakay ng mga kasama niya at dinala sa Damasco.
hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw at hindi rin siya kumain ni uminom. Yan. So, after po ma-encounter ni Saulo ang Panginoon, so sa daan sa Damasco, yan, so nawala po yung paningin ni Saulo, hindi po siya nakakita. Amen. So, ano po kaya yung kahulugan niyan? So, babalikan po natin yan. Kaya inakay na lang po siya ng kanyang mga kasama para makapunta sa Damasco. At sa loob po ng 3 araw, so hindi po siya kumain, hindi po siya uminom, at hindi rin po siya nakakita. Amen. So tuloy po natin sa verse 10, sa Damasco ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya. Sinabi ng Panginoon, pumunta ka sa kalyeng tinatawag na Tuwid, sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo. Siya'y nananalangin ngayon sa isang pangitain. Nakita ka niyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang siya'y makakitang muli. So si Ananias po, isang mananampalataya, so nangusap po din po sa kanya ang Panginoon at ang utos nga po ng Panginoon, puntahan niya si Saulo, yan, patungan ng kamay. So pero kung katulad po kayo ni Ananias nung panahon na ito at kilala nyo si Saulo, so maaring tulad ni Ananias yung maging reaction nyo. So, ano po yung sagot ni Ananias? Sa verse 13, sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po akong nabalitaan tungkol sa taong ito at sa mga kasamaang ginawa niya sa inyong mga hinirang sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong pari ng mga Hudyo upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. So, syempre po, kung alam mo po na mapanganib, yan. So, yung pupuntahan mo, syempre hesitate ka, magtatanong ka muna, Lord, bakit doon niyo po ako pinapupunta? Ito yung nag-uusig sa iglesia at may authority to galing sa mga punong pari para dakpin lahat ng mga mananampalataya. Amen. So, yun po yung hesitation ni Ananias. So, maaring yung pagkakakilala niya. Yan. So, yan yung dahilan. Pagkakakilala niya kay Saulo. Yan. At totoo naman na ito yung Saulo na bago tinawag ng Panginoon. So, ano yung sinabi po ng Panginoon? Kung sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon, sapagat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Ipapakita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin, alang-alang sa akin. Amen? So, ano sa tingin niyo po yung ginawa ni Ananias? Yan. So, dahil ito po, mananampalataya. So, higit dun sa takot niya, sa pangamba niya, sa pagkakaalam niya tungkol kay Saulo, so sumunod po siya sa Panginoon. Yan. So, napakalaga po yung pagsunod. Yan. So, it's a sign na kilala po natin who Jesus is. Yan. So, kaya po tayo susunod sa Panginoon. Hindi lang po dahil inutos po niya. Dahil alam po natin na ang Panginoon po natin na pinaglilingkuran, tapat. Yan. So, at alam yung higit na mabuti. Amen. So, kaya si Ananias po, sumunod siya sa inutos sa kanya ng Panginoon. Sa 17, pumunta nga si Ananias sa naturang bahay at pumasok dito. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi niya, Kapatid ni Saulo, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na nagpakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Isinugo niya ako upang muli kang makakita at upang mapuspos ka ng Espiritu Santo. Noon din may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita siyang muli.
Tumayo siya at nagpabautismo. Kumain siya at nagbalik ang kanyang lakas. Amen. So kaya po yung pagsunod sa Panginoon, talaga pong ah, hindi po tayo um, dapat mag-hesitate. So tingnan niyo po yung ginawang himala, restoration na ginawa po ng Panginoon kay Saulo. So sa pamamagitan ni Ananias, so nandun po yung pagpapagaling, nandun po yung pagbabago, yung pagpupuspos sa banal na espiritu kay Saulo. Amen. So meron pong transformation, restoration. At yung sign nga po na ito, si Saulo nagpabautismo. Yeah, so yung bautismo nga po, tanda o larawan ng may malinis na puso. So ibig sabihin yung buhay na binago. Yan. At yung una po sa nangyari po kay Saulo, una yung restoration, una yung pagkilala na manampalataya sa Panginoon, sumunod yung baptism na tanda naman sa mga sa harapan ng mga tao, sa pagpapatotoo sa mga tao na siya ay nakiisa kay Jesus Christ. Amen. So si Saulo nga po, so masasabi nga po natin na um, most unlikely person to be pursued by grace. So bakit po? Yan. So dahil mahigpit po niyang pinag-usig ang iglesia. Yan. At sa pakilala nga po ni Pablo sa kanyang sarili, sa kanya pong mga sulat, halimbawa kay sulat po niya kay Timoteo, sabi niya, siya yung pinakamasama sa kanila o pinakamasama sa lahat. Amen? Or worst of sinners. So at sa pagsasabi nga po niya, hindi lang po niya sinabi na I was, uh, kundi I am the worst of sinners. So higit, so pinakamalala, pinakamasama sa mga makasalanan o sa masama. Amen? So bakit po? Dahil inusig po niya ang iglesia. Ngunit, um, bagamat sabi nga po niya, siya yung pinakamasama sa lahat, pero nakasumpong po siya ng biyaya. Naranasan po niya yung pagpapawalang sala ng kaloob ng Diyos. So sabi niya sa sulat kay Timoteo, 1 Timoteo 1:15-16, totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa kanila. Ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang lubos na pagtiyaga at upang ito'y maging halimbawa sa mga sumasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Amen? So, yun po yung grace. So, yan po yung pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos na para po sa makasalanan, maging sa pinakamasama sa lahat, nandun po maaring makasumpong ng kapatawaran, maari pong makasumpong ng pagpapawalang sala, at maari pong baguhin ng Panginoon yung kanyang buhay. At ano po yung purpose? Yan. So katulad po ni Saulo na naging Pablo, na sa pamagitan po niya, so makita rin po ng iba yung pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos. So maging buhay na halimbawa na ang Diyos po mahabagin, nandun po yung pag-ibig, nandun po yung malasakit ng Panginoon. Amen? Sabi rin po niya sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, 1 Korinto 15:9-10, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, ni hindi nga ako karapat-dapat tawaging isang apostol, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol at hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila. Subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Amen. So, yun po yung nakita po ni Pablo. Amen. At yung nga pong
tinanggap po niya na ministeryo na siya po ay humayo sa mga hentil. Yan. So yung pong kaloob ng Panginoon. So maging apostol po siya. So bagamat ang tingin nga po niya na siya yung pinakahamak sa mga apostol. So dahil nga po nung una, inusig po niya ang iglesia. Ngunit nakita rin po niya na yung sa buhay na po niya, yung panahon po na ito, na siya ay namumuhay sa kagandahang loob ng Diyos. Amen. At yung pagsisikap po, yan, so pinakita po niya na yung sa pananampalataya po niya, so nagsikap po siya sa paglilingkod, so binigay po niya yung kanyang makakaya. So at sabi po, higit kaysa sino man. Amen. Pero nagawa po niya ito dahil sa kakayahang bigay sa kanya ng Diyos. So ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Amen. So hindi po dahil sa mga binanggit po natin na nung una na dahil po si Saulo ay nakapag-aral. Yan, so yung relihiyoso, masugid na tagasunod ng reliyon, influential at disiplinado. So hindi po yun. So nagawa po niya, sabi po dahil sa hindi dahil sa sariling kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Amen. So by grace. Amen. At yun po yung lagi pong binabanggit ni Saulo na naging Pablo, yung kagandahang loob ng Diyos. At ito rin po yung mabuting balita, yung kapahayagan ng mabuting balita na nandun po yung offer na kaligtasan kung ang tao mananampalataya kay Kristo na hindi po sa pamamagitan ng gawa o pagsunod sa kautusan. So, mabubuting gawa man po ito o pagsunod sa kautusan. Hindi po ito yung magliligtas sa tao, kundi yung pananampalataya kay Jesus Christ. At tulad po ng naranasan ni Saulo na naging Pablo, gaano ka man kasama. Yan. So, kaya ka pong patawarin, linisin, at baguhin ng Panginoon. Amen. Sabi pa po niya sa Efeso 3:8, ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. Gayon may minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging kagandahang loob na ito, na ipangaral sa mga hintil ang magandang balita tungkol sa di masukat na kayamanan ni Kristo. Kaya kung tayo po nag-hesitate na maglingkod, so dahil nga po yung background natin hindi naman kagandahan. Yan. So dahil sa pagiging makasalanan po natin. Pero tingnan niyo po, si Pablo, inusig po niya yung iglesia. Ngunit sa pamamagitan ng kagandahang loob po ng Diyos. So siya po naging alagad, naging apostol, at tumanggap ng tanging kaloob na mangaral sa mga hentil. Amen. So yan po yung pag-ibig, habag, kagandahang loob ng Diyos. Na maging po yung tao na mahirap baguhin ay maaring magbago kung makakilala kay Jesus Christ at makapaglilingkod. So mightily po, ginamit po ng Panginoon si Pablo. So sa pangangaral, sa pagdadala ng mabuting balita tungkol kay Jesus Christ. Amen? Yan. At patuloy pa rin po na ang Panginoon. So kumikilos. So kung babalikan nga po natin, hindi po si Saulo yung humanap sa Panginoon kay Jesus Christ. Ang purpose nga niya usigin, persecute, so patayin, pahirapan yung mga mananampalataya. Ang Panginoon po yung humanap kay Saulo. Amen. Nangusap kay Saulo. So ganun din po para sa bawat isa sa atin. So patuloy po na hinahanap po tayo ng Panginoon. Sino man po tayo, gaano man po tayo kasama. Yan. So katulad po ni Pablo, yung mga susunod po ng mga babanggitin po natin. Ito rin po, kung titingnan natin sa background po nila, yung dating buhay po nila. Most unlikely people to be pursued by the Lord. Yan. So pero hinahanap din po ng
Panginoon. So, gano'n din po ang bawat isa sa atin. So, kasi kung tutuusin po, without exception, lahat po tayo nagkasala. Lahat po tayo hindi humanap sa Diyos, nagpakasama. Ang Panginoon po yung humanap sa atin. So, si Saint Augustine din po, ano po yung buhay niya bago siya nakakilala sa Panginoon. So, sabi po rito, puno ng immoralidad, yan, at rebellion. At ang priority lang ni Agustin of Hippo, so bago siya nakakilala sa Panginoon, ay yung magsaya. Yan. At nagkaroon po siya ng anak um, ng hindi kasal. So kasi nga po, ang gusto niya yung kung ano lang yung makasasaya sa kanya. At nung una ay nireject po niya yung Christianity. Bagamat siya po ay ipinapanalangin ng kanyang ina, si Monica, at mahabang panahon, ilang taon na yung ina po ni Agustin ay umiiyak, nananalangin para siya po ay makasumpong ng kaligtasan. So paano po nabago si Saint Augustine? Yan. So nung dumadaan na po sa mga problema si Saint Augustine, so may narinig po siya na isang bata na umaawit na sabi, kunin mo at basahin mo. Yan. So yung binabanggit pala nung bata na kanyang ah, kunin at basahin ay yung Roma 13:13 to 14. So tingnan po natin. Sabi po rito sa Roma 13:13 to 14, mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kalaswaan at kahalayan, sa alitan at inggitan. So kung tutuloy po natin sa 14, ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang mga hilig ng laman. Amen? So yung pagkakataon po na yun, ginamit po ng Panginoon para si Saint Augustine ay makakilala kay Kristo. So manampalataya sa Panginoon. At pagkatapos nga po na siya ay makakilala sa Panginoon, makipag-isa kay Kristo, so binago po ng Panginoon yung kanyang buhay at naging isa sa most influential theologians sa history po ng iglesia. So sinulat po niya yung Confession and the City of God. Amen. Isa pa po si John Newton. Yeah. So bakit po unlikely to be pursued by the Lord? Yeah. So bago po siya nakakilala kay Kristo, si John Newton po ay slave trader. So nagbebenta po siya ng mga alipin. Yeah. So ng mga tao for profit. So, ngayon sa panahon po natin, yung tinatawag na human trafficking. So, na mabigat na kasalanan. So, hindi po aakalain ng mga tao na nakakilala sa kanya na darating yung panahon na siya magiging ministro, magiging tagapagpahayag ng Ebanghelyo. Amen? So, paano po siya nabago? So, isa rin po siyang manlalakbay o manlalayag. So, nung nasa dagat po sila, so may bagyo. So, nanalangin si John Newton sa Diyos at humingi ng awa. Yan. At yung kanya pong spiritual journey, so kalaunan, ito po ay nagdala sa kanya sa Panginoon, sa pagkakilala at pagtitiwala sa Panginoon. At nung siya po ay nakipag-isa na kay Kristo, na siya ay nabago, naging isa pong pastor, at siya po yung sumulat ng hymno na Amazing Grace. So, very popular hymn, Amazing Grace. Yan. So, binago ng Panginoon at naging instrumento. So, para po yung iba rin ay makakilala kay Jesus Christ. Isa pa po, si C.S. Lewis, isang kilalang manunulat,
Bago po siya nakakilala kay Kristo, siya po ay isang ateista. So, ibig sabihin po, hindi naniniwala sa Diyos. At ang tingin nga po niya sa Kristyanismo ay isa lang mythology o isang kasaysayan o kwento na hindi totoo. At lagi po siya nakikipag-argumento, nakikipagtalo po sa mga mananampalataya. Ngunit sa tulong po ng kanyang kaibigan, si J.R.R. Tolkien, na isang Kristiyano, yan, so nabuksan po yung kanyang isipan at nalaman po niya ang tungkol kay Kristo at na ito ay totoo at daan sa kaligtasan. Amen. Nung after po na ma-convert, yan, so na mabago si C.S. Lewis, naging isa rin po siya na sa mga nanguna. So para po depensahan yung pananampalatayang Kristiyano. Yan, so yung apologetics po. At sumulat pa ng iba pa pong aklat tungkol po sa Kristyanismo. So yung Mere Christianity, the Screwtape Letters, at yung popular po na babasahin para sa mga bata, The Chronicles of Narnia, na isa pong allegory tungkol po sa pagkamatay at muling pagkabuhay din ng Panginoon. Amen? So nandun po yung pagbabago na ginawa ng Panginoon mula sa pagiging ateista patungo doon sa tagapagtaguyod ng pananampalatayang Kristiyano. At kung titingnan din po natin yung mga pinagaling ng Panginoon, yung na-encounter po ng Panginoon, makita po natin kung paano rin sila nabago. So, halimbawa po, yung isa pong Gadareno na sinasapian po ng masamang espiritu. So, the demoniac of Gadara, na mababasa po natin sa Marcos 5. Sabi sa verse 3, ang lalaking ito ay nakatira sa mga libingan. Hindi na siya maigapos kahit tanikala pa ang gamitin. Bagamat madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito. Wala nang nakakapigil sa kanya. Araw-gabi nagsisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan at sinusugatan din niya ng matalas na bato ang kanyang sarili. So bari po may nakikita pa rin po tayong mga tao na tulad niyan. So na nagiging madahas. Bakit po? Dahil sa impluensya ng masamang espiritu. So at nakalulungkot po maging mga kabataan. So yung makita po natin na karumal-dumal na krimen na nangyayari po sa kapanahunan po natin. So yan po, hindi po sa Diyos po yan. Yan po ay kilos ng kaaway, impluensya ng masamang espiritu. Sino lang po yung makapagpapalaya sa tao? Ang Panginoon. Yan. At kahit po pag nakakita po tayo ng mga tao na tulad po niya, isipin po natin parang mahirap nang magbago, katatakutan natin, iwasan po natin. Pero kaya palang baguhin ng Panginoon. So kung makakilala lang kay Jesus Christ. Amen? So yung nangyari nga po sa lalaki, nang pasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating, so pinagaling ng Panginoon. So pinalayas yung pulutong kasi hindi lang pala isang masamang espiritu yung nagpapahirap sa kanya. At nung siya na po ay gumaling na, ano po yung hiniling po niya? Na siya ay sumama sa Panginoon. Sa verse 18, nang pasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasapian ng mga demonyo na siya'y isama niya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya sa lalaki, umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo. Amen? So speak of God's mercy. Speak of God's grace. So yun po yung iniutos o binanggit po ng Panginoon kay do sa lalaki. So yung na dating sinapian ng masamang espiritu na pinagaling ni Jesus Christ. Umalis ang lalaki at ipinamalita sa buong Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus.
at namangha ang lahat ng nakarinig noon. So kaya po naging effective. Amen. So bakit? Kasi nandun po, totoo na ang Panginoon po nagbabago ng buhay. So wala pong imposible sa Kanya. So makita nga po tayo mga tao na nagiging violente, nananakit, yan, o gumagawa ng mga karumal-dumal na bagay. So maging sila po ah, maaaring makasumpong ng habag. Amen. O maisip naman po natin, ito, matanda na to eh. O kaya dahil sa yung buhay niya, pinabayaan niya, maaaring lugmok na sa karamdaman, naghihingalo na. Paano pa po, paano pa to makapaglilingkod sa Panginoon? Amen. Paano pa po to makakakilala kay Jesus Christ? Amen. Hanggat may hininga. Amen. So may pag-asa po na yung isang tao makakilala sa Panginoon. So katulad po nung napako sa tabi ni Jesus Christ, yun yung magnanakaw o tulisan na katabing napako ni Jesus Christ, yung salarin. Sabi sa Lucas 23:39-43, tinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Yan. So kasi dalawa po yung napako eh. Yung isa, tinuya ang Panginoon. Mak, Jesus Christ. Amen. At ang sabi, kung ikaw talaga Kristo, iligtas mo yung sarili mo, pati na rin, isama mo na rin kami. Amen. So nandun yung hindi naniwala yung isang salarin na nakapako. Pero yung isa, ano po sabi niya? Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya. Tama lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. So yung isa po, nandun yung pag-amin na yung sa kanyang kasalanan. At nandun din yung pagkilala kay Jesus Christ. So paano niya na-recognize si Jesus Christ? Na ito ay hari. Amen. At ang hiling nga po niya na siya'y alalahanin ng Panginoon kapag siya ay naghahari na. Amen. So ito po, wala nang chance na makapaglingkod pa. Yan, so umattend ng fellowship. Yan, so makinig ng Word of God, mag-serve, sumama sa isang ministeryo, tumulong sa kanino man. Amen. Pero ano sabi po sa kanya ng Panginoon? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. So nakasumpong po ng kapatawaran, nakasumpong ng pagpapawalang sala, nakasumpong po ng kaligtasan. Amen. Kaya po, kahit na sino po tao, gaano pa man kasama, sabihin na, parang, parang huli na. So wala pong imposible sa Panginoon. So basta may hininga, so may pagkakataon, ibahagi po natin si Jesus Christ. Amen? Wala pong imposible sa Panginoon. At yung pong pagbabago, so ito po nangyayari kung ang tao makakilala kay Jesus Christ. Amen? So, hiwalay kay Kristo po. So, walang kaligtasan. So, dahil isa lang yung ibinigay ng Ama sa ikaliligtas ng tao, si Jesus Christ. Amen? Isa lang yung daan patungo sa Ama. Yung sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the light. No one shall come to the Father except through me. Kaya napakahalaga po yung tao. So, personally, so, ma-encounter niya si Jesus Christ. Amen. At yung encounter po, hindi man tulad nung nangyari kay Saulo na
nakakita ka ng liwanag, narinig mo yung tinig ng Panginoon. So sa panahon po natin, paano po nangusap ang Panginoon? Sa pamagitan po ng Word of God, sa pamamagitan po ng mabuting balita, yung gospel. Amen? Na pinaabot. So sa pamamagitan ng mga apostol at sa panahon po natin, yung mga nanatili sa turo at aral ng mga apostol. Yan. Kaya lumagana po yung mabuting balita na yung mga natala sa Bible. Yan. So para ang tao manampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sa pamagitan niya ay magkaroon tayo ng buhay. Amen? So ito na po yung encounter na binabanggit dito. Kaya kung meron po yung paanyaya, so na makinig ng Word of God. So wag po nating baliwalain. So ang Panginoon po mismo yung gustong mangusap sa atin. So yung pong mga bagay na tulad po nito, yung ating pong mga gawain, midweek fellowship, yung ating pong Sunday fellowship, patuloy po itong pangungusap sa atin ng Panginoon. Yung ating pong mga Bible study sa mga barangay, yung ating pong mga F group. So patuloy po nangungusap po sa atin ang Panginoon. At gusto po na makasama tayo ng Panginoon. Yan. So kasi yung encounter, ibig sabihin, makasama, maging intimate. Yan. So yun po yung gusto ng Panginoon sa atin. Mas lumalim po yung pagkakilala natin sa Kanya. Yan. Nangyari nga po kay Saulo. Yan. So paano po niya nakilala ang Panginoon? Tinanong po siya ng Panginoon na Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Tanong ni Saulo, sino kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako si Jesus ang iyong inuusig. Tugon ng tinig sa kanya. Yan. Na yung palang pinapersecute niya. Yan, yung sa pag-akala na ito yung nakalulugod sa Diyos. Ito pala yung Kristo. Yung inakala niya na namatay. Yung napako namatay, nilibing. Ito pala, buhay. Amen. So hindi na natili sa libingan. Amen. At ito ang Kristo. Ito ang tagapagligtas. Amen. So yung tanong, bakit mo ako pinag-uusig? Ito rin po tanong para sa atin. Amen. So every time po na yung ginagawa po natin, yan, so hindi po ayon sa kalooban ng Ama, we persecute Jesus Christ. Amen. So yun po yung kaya suriin po natin kung paano po tayo namumuhay. So baka akala po natin na tayo po ay matuwid na, karapat-dapat na sa harapan ng Diyos. Pero hindi naman tayo kumikilala sa isinugo niya sa kanyang buktong na anak na nagpaksakit, namatay, nilibing at muling nabuhay. Amen. So, kung hindi po tayo kumikilala kay Kristo, baka yung alam po natin na salvation o righteousness, yung self-righteousness lang. Amen. So, hindi po ito yung tunay na magliligtas. So, isa lang yung daan sa kaligtasan, si Jesus Christ. Amen. Kaya sa bawat tao, yeah, so may pagkakataon na binibigay po sa atin ang Panginoon na ma-encounter natin siya. Amen. At pagka narinig nga po natin tinig ng Panginoon, huwag nang maging matigas ang ating ulo. Ito yung araw ng pagliligtas. Amen. Sa mga mananampalataya, ano po is nasabi nito? Yan. So, hindi po ba yung pinapersecute ni Saul mga Kristiyano, mga tagasunod ni Kristo? Pero ano sabi ni Jesus Christ? Sino yung inuusig ni Saulo? Siya mismo, ang Panginoon mismo. This is how Jesus identified himself with his church. And kaya po, maging encouragement po sa atin kung tayo man po ay dumadaan sa mga pag-uusig din, persecution, kasama po natin si Jesus Christ. Amen. So yung pong kaligtasan, so ulitin po natin, hindi po ito sa pamagitan ng mabubuting gawa. Hindi po ito
sa pamamagitan ng pagsunod ng sa mga religious activity. Yan. So bagamat mainam po, nakikibahagi po tayo sa gawain po ng iglesia, pero hindi po yan yung magliligtas. Hindi po sapat na tayo po ay regular na umaattend. Yan. Umaattend ng midweek, umaattend ng Sunday fellowship, o ginagawa po natin yung mga gawaing nakikita po natin na ginagawa ng mga Kristiyano. So hindi po yun yung nagliligtas at nagbabago ng buhay. So yung true restoration na niloob ng Diyos, ang tao ma-encounter si Jesus Christ, manampalataya kay Jesus Christ. So grace begins when we realize that Jesus is Lord, na siya po ay Panginoon. Grace begins when we realize that Jesus is alive. Buhay sa buhay natin. Hindi lang po yung sa mga kwento, sa nababalitaan po natin, kundi mismo sa buhay po natin, naranasan natin ang Panginoon. At siya po yung pinagahari natin sa buhay natin. Amen? At yung pagbabago, so hindi po maaring overnight o biglaan. So grace humbles before it heals. So yung kagandahan daw po ng Panginoon sa atin. So patuloy po tayong inuhubog ng Panginoon, binabago ng Panginoon. Yan. So si Saulo nga po, kung tutuusin, ang dami niyang maaring ipagmalaki. Pero ito po ay yung katanggap-tanggap lang sa harapan ng mga tao na hindi naman pala katanggap-tanggap sa Diyos. Amen? So yung kanyang karunungan, yung kanyang nalalaman, yung kanyang mga ginagawa para sa relihiyon. Amen? So hindi po iyon, kundi yung makakilala siya kay Jesus Christ. Kaya yung tanong nga po ulit ni Saulo, sino kayo, Panginoon? Tanong niya, ako si Jesus ang iyong inuusig. So ano po nangyari pagkatapos po nito? Hindi ba si Saulo nabulag? Amen? Nawala po yung kanyang paningin. So yung paningin na tinutukoy po rito, hindi lang po yung pisikal. So kasi bago pa man na-encounter ni Saul ang Panginoon, siya po ay bulag na. Sa paanong paraan? Bulag po siya spiritually. Kasi hindi niya nakikilala si Jesus Christ. Amen. At yun din po yung sinabi ng Panginoon sa mga Pariseo. Amen. So nung ang Panginoon po nagpagaling ng isang bulag, ano sabi po ni Jesus Christ sa 1:9:39-41, sinabi ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayoy makakita ang mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang Pariseyong naroon at siya ay kanilang tinanong, ibig mo bang sabihin mga bulag din kami? Sumagot si Jesus, kung kayo nga'y bulag, hindi sana kayo hahatulang may sala. Ngunit dahil sinasabi ninyong nakakakita kayo, nanatili kayong may sala. Amen? So kasi nung ang Panginoon po, so pinagaling po niya yung lalaking bulag, pinanganak na bulag, kalaunan po, itong lalaki po na ito nakakilala kay Jesus Christ. Amen? Nanampalataya kay Jesus Christ. Kaya hindi na lang po siya nakakita physically, kundi spiritually na rin. Pero yung mga Pariseo na sinasabi po nila na nakakita po sila, anong ibig sabihin po nakakita? Na sila ay matuwid sa harapan ng Diyos. Ay ang totoo pala, bulag spiritually. Hindi po nila nakikita yung pagpapulang sala ng kaloob ng Diyos. Hindi po sila nanalig kay Jesus Christ. Kaya sila nanatiling bulag. Amen. So, ganun din po sa atin. Baka inisip po natin na tayo'y bukas na spiritually dahil ang dami na po nating inaral, ang dami na po nating mga nalalaman, pero hindi po yun. So, nakikita po ba natin yung kagandahang loob ng Diyos sa atin? Yung pagpapawalang sala ng kaloob ng Diyos. Nakita po ba natin yung kabuluhan ng Panginoon sa ating buhay? Amen. So kung hindi po, kung ang pinanghahawakan pa rin po natin ay yung relihiyon, yung pagsunod sa kautusan,
yung mabuting gawa na ito yung magliligtas, ito po kabulagang espiritual at ang dulo pa rin kapahamakan. Amen? So, nung pong 3 araw, di ba, na nanatili pong bulag si Saulo. So, nandun na po, kumikilos sa kanya ang Panginoon. At yung nga pong pagiging mataas ni Saulo. So, nandun po yung pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Na maaari din po na tayo, parang minsan sa karanasan po natin, nabibreak po tayo. So kasi pinapangahas po natin yung ating nalalaman, kaya tayo ay nabibigo. Na ang akala po natin na tayo ay kumpleto na, pero kulang na kulang o dukhang-dukha sa harapan ng Diyos. Na akala po natin ay righteous tayo, pero sa harapan pala ng Diyos ay kulang. Amen. So hubad at lantad po tayo sa harapan ng Panginoon. At nung si Saulo po, yan, kasi imagine niyo po, hindi siya nakakita. Yan. So maaring nung pumunta nga sa Damasco, may nag-akay pa sa kanya. So naging talaga pong um, nawala yung kakayanan po niya na gawin yung ibig po niya. Amen. Pero nung time po na yon na nawala na yung tiwala sa sarili, napalitan naman ng tiwala sa Panginoon. Amen. So doon niya na-encounter, nakilala ang Panginoon. So sa loob ng 3 araw, nawala po siyang paningin, hindi siya kumakain, ni umiinom. Yun yung time na nanalangin po siya. Sabi nga kay Ananias, so nakita po niya ano yung plano ng Panginoon. So maaring naalala din po niya yung mga panahon na pinag-uusig po niya yung iglesia, yung pakikiisa po niya sa pagpatay kay Esteban, yung pagpapakulong sa mga Kristiyano, at yung nung ma-encounter niya si Jesus Christ, na ito na pala yung Kristo, ito na pala yung pinangakong tagapagligtas. Amen. At dito po, nahubog yung puso ni Saulo. Amen. At maaari po na ipahintulot ng Panginoon na tayo rin po ay dumaan sa iba't ibang mga pagsubok. So, ikagalak po natin, yung sabi nga ni Santiago, dahil ito po magdudulot sa atin ng katatagan. Na maaring yung mga bagay na pinagdadaanan po natin, tinuturo po sa atin ng Panginoon. At maaring ang gusto lang din po ng Panginoon ay makuha yung atensyon po natin. Baka hindi na pa pala tayo nakatuon sa Kanya, yung ating mata ng pananampalataya, kundi sa mga bagay na, sa mga tao. Amen. Na auto-focus na tayo. At maaaring katulad ni Pedro, unti-unti na nakita po natin ating sarili na lumulubog. Amen. So pero, ganun pa man, lumapit tayo sa Panginoon. Siya lang po yung makapag-aahon sa atin. Amen. So ano po yung ginawa ng Panginoon para kay Saulo? Yan. So sinugo po niya si Ananias. Yan. So yung pong kagandahang loob ng Diyos can work through ordinary people. Yan. Kasi sino po ba si Ananias? Hindi naman po siya isang apostol. Yan. So hindi po siya kilala. Ngunit isa po siyang mananampalataya. Yan. At ginamit ng Panginoon, naging instrumento ng Panginoon para pagalingin si Saulo. Amen? So nandun, makita rin po natin yung hesitation ni Saulo ni Ananias, na kung isipin natin ay parang expected naman kasi si Saulo nga mahigpit na taga-usig ng iglesia, bakit to siya papupuntahin? So pero dahil po ang nagsabi ang Panginoon, nandun yung pagsunod. So maaring sa atin din po na kinikilos po tayo ng Panginoon
na yung hinahayaan ng Panginoon na mga tao na ma-encounter po natin toxic. Sabihin na natin, toxic. Parang mahirap ng magbago. Parang imposible na pagharian ng Diyos. Dahil sa uh, na- mataas yung tingin sa sarili o nandun yung um, Google sa um, kasalanan. Amen. So pero wala pong imposible sa Panginoon. Yan. So saan man po tayo pahayuin ng Panginoon, sumunod tayo. Wala alam po ng Panginoon. So kung ano po yung mas nakabubuti at wala pong imposible sa Kanya. Yan. At tingnan po natin ano yung paano nabago yung perspektibo ni Ananias. Yan. So sa tiwala po niya sa Panginoon, sa pananalig po niya sa Panginoon. Nung una, ang ano nga po niya sa Panginoon, sinusugo siya. At ganito si Saulo, yan, mahigpit na taga-usig ng iglesia. Pero tingnan po natin dito, paano yung bungad ni Ananias kay Saulo, kapatid na Saulo. So nandun po yung pagtanggap na ito yan, sa Panginoon. Amen. Gaano man siya kasama nung una, pero ito, anak na ng Diyos. Kapatid sa pananampalataya. Amen. At nandun po yung, so mahirap po yun, di ba? Pag titingnan po natin, pag ang titingnan lang natin yung tao mismo, magdadalawang isip tayo. Ito ba yung Kristiyano ba to? Mananampalataya ba to? Amen. So hindi po tayo yung nagbabago sa tao. Amen. So hindi rin po tayo yung magsasabi na ito ay ligtas ang Panginoon. Amen. At kung ito'y sa Panginoon, so tanggapin po natin. So gaano man kadilim yung nakalipas ng tao po na ito. Amen. Ito po ay kapatid natin sa pananampalataya. Yan, kasi kung titingnan din po natin ang sarili, wala sino man sa atin yung makapagsasabi na tayo ay karapat-dapat. Yan. Yung kanina po na binagbanggit natin, pursued by grace. Yung mga most unlikely people pursued by grace. Ang totoo po, kasama tayong lahat doon. Kasi lahat po tayo nagkasala. Amen. So wala pong matuwid, wala kahit isa. Pero hinanap po tayo ng Panginoon. Amen. So iniwanan po niya yung comfort of heaven para po tayo magkaroon ng daan sa kaligtasan. Amen. Yan. So sa pamamagitan nga po ni Ananias, isang mananampalataya, hindi naman kilala, hindi naman po mataas yung katungkulan sa iglesia, pero ginamit po ng Panginoon para si Saulo na naging Pablo makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Amen. So wag po nating mamaliitin yung kayang gawin ng Panginoon. So kaya po niyang magbago ng buhay. Amen. At bilang mananampalataya, ang commission po na tinanggap po natin, yung humayo. Yan. So hindi po tayo magbabago sa tao. Ito po gawain ng Diyos. Basta ibahagi lang po natin. Yan. So pakilala po natin si Jesus Christ. So maaring hindi po lahat sa atin maging tulad po ni Pablo. Yan. So na sumulat ng maraming epistle. Yan. So pumunta sa iba't ibang lugar para mangaral. Maaring yung ginagawa po nating paglilingkod sa harapan ng iba ay parang simple lang. Yan. So, pero kung ito ay ayon sa kalooban ng Diyos para sa iyo, kung ito ay paglilingkod mo ng buong puso, yan, para sa Panginoon. So, hindi po iyan nasasayang. So, nakikita po lahat yan ng Panginoon. At may naghihintay na gantimpala sa mga naglilingkod sa Kanya. At nandun po yung pagbabago na ginawa ng Panginoon. So mula po sa isang
mahigpit na taga-usig ng iglesia, naging masigasig na tagapagpahayag ng mabuting balita. Naging apostol para sa mga hintil. So, binago ng Panginoon. Amen? So, kilos po yun ng banal na espiritu sa buhay ni Saulo. So, tayo po, maaring meron na dinala sa atin ng Panginoon, binigay sa atin ng Panginoon. Pero, nakita po natin parang ang hirap. So, lagi nating in-invite, ayaw dumalo. Lagi nating pinaalalahanan, pero ganun pa rin. Huwag po tayong magsawa. Dahil tayo rin po, hindi po tayo sinukuan ng Panginoon. Amen? So magpatuloy po tayo. So hilingin po natin yung kapuspusan ng banal na espiritu para po sa pinagagawa po sa atin ng Panginoon, magawa po natin ng buong husay. Amen? At nandun po yung pagpapulang sala. So, ganun din po, tayo tinuturuan na magpatawad. Gano'n man po yung kalaki, yung kasalanan na gawa. Yan. So, magkaiba po yung pagpapatawad saka yung makalimutan, yung ginawang masama sa'yo. Maaring naalala mo pa rin, pero you decide to forgive. Okay, bakit? Dahil sa pinatawad ka rin ng Panginoon. Yung transformation, amen. Yung buhay na sinuko sa Panginoon. So, wag po na yung tao ay ang i-develop po natin ay yung tiwala sa atin. So, bagamat nakakatulong po yan, pero higit dapat ang buuin po natin sa kanila yung tiwala nila sa Panginoon. Amen? So, dahil po ang Panginoon yung magbabago sa tao. At nandun po yung direction. So, hindi po maaari na tayo ay sa Panginoon pero magpapatuloy pa rin po tayo sa dating buhay. So, dapat po nandun yung pagsunod sa Panginoon. Yan. So, may mga mahalagang katotohanan po tungkol sa grace na dapat po nating tandaan. So, una, grace is greater than our past. So, gaano man po tayo kasama. So, pangako po sa salita ng Diyos, kaya kitang gawing busilak sa kaputian. Amen? So, sabihin man, si Saulo, may dugo yung kanyang mga kamay. Bakit? Dahil inusing niya, pinapatay niya yung mga Kristiyano. Pero, nakasumpong siya ng kapatawaran sa Panginoon. Amen? At higit po, yung kagandahang loob ng Diyos sa anumang kasalanan na nagawa natin. So wala pong hindi mapangyayari ang Diyos. Yan. Pangalawa po, grace reaches those no one expects. Yan. So maging yung iniisip po natin na parang imposible, kaya pong gawing imposible ng Panginoon. So baka magulat na lang tayo itong tao na to na nung una tingin natin hindi na magbabago. Darating yung panahon, magiging instrumento ng Panginoon para mas marami pang makakilala sa Kanya. Ganyan. Yan po yung buhay ni Pablo, ni Saulo. And grace can change our identity. Amen. So yung tunay po nating katauhan, so yun pong kung sino po tayo sa harapan ng Diyos. Amen. So hindi po yung sa sinasabi lang ng mga tao, maging yung mga tao sabihin na natin maganda yung intention para sa atin. Pero ang tanong, sino po tayo sa harapan ng Diyos? So yun po yung pinakamahalaga. At yung identity po natin, tunay na identity po natin, natatago kay Jesus Christ. Na kung tayo tunay na nakipag-isa sa Kanya, nanampalataya na Siya ang Kristo, ang anak ng Diyos, tayo po pinawalang sala ng Diyos. Wala na po tayo sa kahatulan. Tayo ay bago na. So wala na po yung dati nating pagkatao. Hindi na po yan yung identity natin. Kung ikaw'y mamatay tao, ikaw ay mananampalataya, hindi ka na mamamatay tao. Kung ikaw'y dating magnanakaw, tumanggap ka kay Kristo, hindi ka na magnanakaw. Amen? And grace calls us to participate in God's work. Yan. So nakita po natin paano si Ananias, yan, so tumalima.
sa sinabi ng Panginoon. Bagamat maaring nandun yung hesitation niya, dahil alam niya kung sino si Saulo nung una, maaring nandun yung doubt din po natin. So pero dapat po higit yung tiwala natin sa kagandahang loob ng Diyos. Amen? At tayo po, hindi posible na ikaw ay mananampalataya, anak ng Diyos. Daluyan ka ng biyaya. Daan ka para ang tao makasumpong ng pagpapawalang sala, makasumpong kay Jesus Christ. Tayo po, as children of God, ambassador. So tayo po kumakatawan kay Jesus Christ. So ipahayag po natin yung kaligtasan, yung naranasan po natin ngayon, yung pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos. Ibahagi po natin. So as believers, as children of God, so wag po nating pahindian yung mga tao na isipin kagad natin. So wala nang pag-asa to, imposible na to. So gaano man sila ah, kasama, gaano man sila katigas, yan, o maaring kasama sila sa nagpe-persecute sa atin. So iba yung sinasabi laban sa kay sa mga Kristiyano o maging sa atin mismo. Amen. So ipanalangin po natin sila. Patuloy po nating abutin ng mabuting balita. Maging sabihin natin na ito ay hindi na naman naniniwala sa Diyos. Yan. So, wala pong imposible sa Panginoon. Nakita po natin mga halimbawa ng mga tao na binago ng Panginoon. At ang Panginoon po patuloy pa rin na nagbabago ng buhay. Amen. So, at yung pagbabago po, it's a process. Yeah. So, nandun po. At napakahalaga po na una, tayo po magpakababa sa harapan ng Diyos. So, kilalanin po natin siya sa ating buhay. Amen. So, si Saulo po, sa pag-aakala na siya po ay naglilingkod sa Diyos, yeah, so, pinag-usig po niya ang iglesia. At nandun po yung authority na binigay sa kanya, nandun po yung mga bagay na pinanghawakan po niya. Pero ang totoo pala, hindi po yun yung ibig ng Diyos. At yung pinag-uusig niya, hindi lang yung mga mananampalataya, kundi ang Diyos mismo, si Jesus Christ mismo. Amen? So pero, nandoon po yung encounter ni Saul kay Jesus Christ. Nangusap sa kanya ang Panginoon at kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay. Na gaano man siya kahigpit na taga-usig ng iglesia nung una, binago siya ng Panginoon. Nakasumpong siya ng pagkukulang sala, ng biyaya ng Panginoon. At siya napagamit. So, boldly, mightily. So, ipinahayag po niya yung kaligtasan, yung mabuting balita tungkol kay Kristo. Yan. Kaya muli po, no one is beyond grace. So, kung si Saulo po, naging Pablo, sino man po tayo, kaya rin po tayong baguhin ng Panginoon. Isukulang po natin ang ating buhay sa Kanya. Manalig ka na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, at magkakaroon ka ng buhay sa pamagitan niya. Amen? Sa atin pong pananalangin, so, maaari pong may struggle pa rin po tayo sa kasalukuyan, maaring sa sarili din po natin, nag-struggle po tayo. Ang pagtuunan po natin, yung grace, yung kagandahang loob ng Diyos. So lahat po mapangyayari ng Panginoon. Wala pong imposible sa Kanya. Maaaring yung struggle naman po ay hindi patungkol sa atin, kundi sa mga tao na gusto po nating makakilala din sa Kanya. Maaaring yung pamilya po natin na hanggang ngayon hindi pa natin nakakasama sa gawain, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Wala pong imposible sa Panginoon. Katulad po ni Ananias, magpagamit po tayo. Hilingin po natin na tayo'y patnubayan ng banal na Espiritu. Ano ba yung way na ibig ng Diyos? Amen. O maaari pong mga kaibigan po natin, kakilala po natin na parang malayo. Nakita po natin na yung buhay ay lugami, solito, lupaypay.
Lahat po yan, inaabot gustong abutin ng Panginoon. Ng Panginoon na maligtas, pangalagaan ng Panginoon. So, akayin po natin sila kay Jesus Christ. Yan, sama-sama na po tayo manalangin. Lord, praise you Lord, salamat po Ama, sa araw po na ito, sa inyong mapagpalang mga salita. At dalangin po namin tulad ni Saulo na naging Pablo, kami po ay patuloy niyong hubugin na ganap na makakilala sa inyo, Panginoon. Salamat, Ama, sa pagkakataon na binibigay niyo sa amin, Panginoon. Makakapakinig po kami ng mensahe tungkol sa inyo, sa balita ng kaligtasan, pagpawalang sala ng kaloob niyo. Ama, patuloy pong kayo yung kumilos sa buhay ng bawat tao na maabot po ng mga mensahe po na ito. At nandoon po, kayo po yung kumilos sa kanilang puso na sila po ay tumugon sa panawagan nyo na manalig sa iyo. Ama, wala nga pong imposible sa inyo. Maaari pong kami po ay batbat ng kasalanan. Napakabigat ng aming kasalanang nagawa. Ngunit naniniwala po kayo, Panginoon. Ayon sa sinabi niyo, Panginoon, kaya niyo po kaming linisin. Kaya niyo po kaming baguhin, Panginoon. Ama, maghari po kayo sa aming buhay, Panginoon. Hindi na po kami ang mabuhay, kundi kayo sa pamagitan po namin, Panginoon. At sa pamagitan din po namin, dalangin po namin na maging daluyan din po kami ng biyaya. Ama, kayo po yung nakakaalam ng tamang paraan para kausapin, imbitahan, Panginoon, yung mga tao na malalapit sa amin. Unang-una na po yung aming pamilya, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng pananalita, kung paano po sila mahihikayat, Panginoon. At higit po sa lahat, yung sa buhay po namin, ang nakita po ay kayo, Panginoon. Hindi na po yung kung sino kami, Panginoon. At ang makilala po nila ay kayo, Panginoon. Sa lahat po, Ama, alam po namin, hindi po kayo nagkukulang, hindi kayo nagpapabaya. Nagpapasalamat na po namin yung kagalingan na nagmumula sa inyo, sa lahat ng may karamdaman. Salamat po, Ama, sa binubuhos niyong kagalingan. Gayon din sa yung mga pangailangang pisikal, emosyonal, spiritual, financial, na tinugon nyo na ayon sa inyong kayamanan na hindi mauubos. At ito po ay pinagpapasalamat na po namin, Ama, in Jesus' mighty name. Amen. So, palain po tayo ng Panginoon. God bless us all. Maraming salamat sa mensahe ng Panginoon. Naway ang natutunan natin ay hindi lang manatili sa pakikinig, kundi maisabuhay natin araw-araw. Inaanyayahan po namin kayo muli sa darating na Wednesday, ang Midweek Fellowship, 6 to 8 p.m., ang Youth Fellowship, 5 to 6:30 p.m. at ang Sunday Fellowship 9 a.m. to 11 a.m. at sa hapon naman po 2 p.m. to 4 p.m. Pastor natin, mahal natin. Ang community natin ng lingkod, mahal natin. Pamilya natin, mahal natin. Ang tema po ng taon, tapat na lingkod ni Kristo, buhay na patotoo. Magandang gabi po sa ating lahat. God bless us all.